Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na I Am Losing Weight. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang dalaga na nagngangalang Anya. Nakatira siya sa isang apartment kasama ang kanyang bodybuilder at swimming coach boyfriend na si Shenia. Nagtatrabaho siya sa isang bakery kung kaya palagi siyang maganang kumain. Sa simula ng relasyon ng magkasintahan, siya ay may balingkinitang katawan noon ngunit sa paglipas ng mga buwan siya ay unti-unting nag-gain ng timbang. Isang araw, inimbitahan sila sa kasal ng isang kaibigan, dahil doon ay sinukat ni Anya ang mga dati niyang damit at napagtanto niya na hindi na ito magkasya sa kanya. Sinubukan niyang dayain ang kanyang sarili sa pagsasabing wala namang makakapansin ngunit malaki na talaga ang nagbago sa kanyang katawan. Alam din ito ni Shenia ngunit ayaw niya nang magkomento sa kung gaano kalaking timbang ang kanyang nagain, dahil alam niyang ito ay isang sensitibong bagay para sa kanya. Matapos subukan ng ilang damit, nakahanap si Anya ng isang disenteng damit at naghanda. Nang tingnan siya ni Shenia sa damit, bumaba ang mukha nito sa gulat, dahil hindi na siya katulad ng dati. Ayaw niyang makita siyang kasama sa kasal dahil nandoon ang lahat ng kaibigan niya mula sa fitness industry. Binigyan niya ito ng mga pahiwatig na mas okay kung manatili na lang siya sa bahay, para namang nabunutan siya ng tinik sa lalamunan ng sinabi ni Anya na gusto niya na lang magstay sa bahay at mag-order ng pizza. Hinikayat niya ring huwag nang pumunta ang kasintahan ngunit nangako si Shenia na babatiin niya lang ang bagong kasal at uuwi rin agad. Bago umalis, binuhat siya nito at inilagay sa counter ngunit umiiwas ito nang subukan nitong halikan siya. Napansin ni Anya ang kilos nito ngunit hindi niya nalang pinahalata na nasaktan siya. Pagkaalis niya, nagpalit siya agad ng komportableng damit at nagtimbang, at doon ay nalaman niya na 76 na kilo na pala siya. Bagamat palagi siyang nagrereklamo tungkol sa pagtaas ng timbang, ang tanging desisyon niya ay uminom ng isang basong tubig pagkatapos sabihin ang kanyang pang-araw-araw na plano para pamayat muli. Samantala, habang nagluluto ng makakain at nag-i-scroll sa internet, dito ay napansin niya ang mga larawan ni Shenia at ng kanyang mga kaibigan sa kasal. Nag-zoom siya sa isang group picture at nabahala ng makitang payat at sexy ang mga babaeng kasama ni Shenia, hindi niya maiwasang ikumpara ang sarili sa kanila. Pagkatapos, nakita niya ang isang larawan ni Shenia at isang babae. Nang tingnan niya ang kanyang profile, kinilabutan siya nang makita ang isang boomerang video ng babae na hinahalikan siya sa pisngi. Sapat na ang video para magbihis si Anya, mag-makeup, at magmadaling pumunta sa kasal. Tinawag niya ang matalik niyang kaibigan na si Natasha para sunduin siya. Napansin din ni Natasha na tumaba siya pero para sa kanya ay ganoon pa rin kaganda si Anya. Hinawakan niya ang kanyang mukha, at sinabi sa kanya na maging kumpiyansa sa kanyang katawan. Nang makarating si Anya sa venue, nakita niya si Shenia na sumasayaw kasama ang babae at medyo close na ang dalawa. Dahil sa selos ay gumawa siya ng paraan at siya ay pumagitna sa dalawa. Halatang nagulat si Shenia ngunit nagpatuloy siya sa pagsasayaw habang ang ibang babae ay tinitignan siya na may kasamang panunuya. Ilang sandali pa, umupo na ang magkasintahan at nagsimulang kumain si Anya. Tinanong niya si Shenia kung bakit siya nakikipagsayaw sa isang babae, ngunit pinaliwanag nito na isang grupo silang sumasayaw kanina. At nang kinulit pa rin siya ni Anya, dito ay inamin niya na hindi na niya ito gusto. Dagdag pa nito na wala daw itong ginawa kundi kumain at nagiging pabigat na si Anya sa kanya. Napaiyak si Anya ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap ay nilapitan sila ng bagong kasal. Pilit silang ngumiti ngunit nawala ito nang tanungin ng bride si Anya kung buntis ba siya. Kasunod nito, nagpaalam si Shenia at umalis. Sa sumunod na eksena, si Anya ay sumakay ng bus papunta sa bahay ng kanyang ina. Habang nakaupo ay umiiyak siya nang walang pakialam sa iisipin ng mga tao sa kanya. Pagkarating nito ay agad siyang lumapit sa kanyang ina habang kausap nito ang kanyang boyfriend. Napansin ng lalaki na parang may nangyari at lumabas siya para bigyan sila ng privacy. Sinabi ni Anya sa kanyang ina na nakipaghiwalay sa kanya ang kanyang kasintahan dahil sa kanyang katawan. Sinabi ng kanyang ina na hindi siya mataba, mayroon lamang siyang malalapad na buto na hindi niya makontrol. Nang marinig niya ang mga sinabi ng kanyang ina, ito ay lalong nagpasama ng kanyang pakiramdam. Pagsapit ng gabi, habang nakahiga siya sa sopa ay tinitignan niya ang mga larawan ni Shenia sa kanyang telepono. Nakita rin niya ang isang larawan ng kanyang sarili mula sa ilang buwan na nakaraan. Zinom niya ang larawan sa kanyang katawan at nalungkot siya nang makita kung gaano kalaki ang kanyang pinagbago.
Kinaumagahan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Natasha na nagsabing puntahan siya sa kanyang bahay. Naupo si Anya sa balcony habang nagkukwento tungkol sa breakup nila. Ngunit dumaan na rin pala si Shenia doon kagabi para iwan lahat ng gamit nito. Hiniling ni Natasha sa kanya na manatili muna sa kanyang bahay at gayon din ang sinabi ni Dimas na asawa ni Natasha na magstay muna doon sa loob ng ilang araw hanggang sa makahanap siya ng kanyang sariling lugar. Pinipilit niyang i-comfort ang kaibigan ngunit hindi ito effective kay Anya at ang tanging gusto niya lang ay umiyak at maghinanakit tungkol sa kanyang dating boyfriend dahil gusto niya pa ring makipagbalikan dito. Kahit si Dimas ay pilit na pinapagaan ang kanyang pakiramdam, na sinasabing siya ang pinaka-sexing babae sa bayan ngunit wala itong naitulong kay Anya. Nagpalipas siya ng gabi sa balcony at nilapitan ni Natasha kinaumagahan. Ikinwento ni Natasha sa kanya ang tungkol sa isang kaibigan na kaparehas ng sitwasyon ni Anya. Nakipaghiwalay din sa kanya ang boyfriend niya sa text dahil hindi na siya sexy tulad ng dati, imbes na umiyak at kaawaan ang sarili tulad ni Anya, nag-gym ang dalaga at bumalik ang katawan nito sa loob lamang ng isang buwan. Labis na pinagsisihan ng kaawa-awang kasintahan ang kanyang desisyon hanggang napuno niya ang kanyang opisina ng mga bulaklak para hilingin na makipagbalikan siya sa kanya. Nang magdahilan si Anya na wala siyang sapat na pera para mag-enroll sa isang gym, iminungkahi ni Natasha na gamitin niya ang isang linggong free trial sa lahat ng gym sa bayan at magagawa niya ito ng libre. Kinaumagahan, sinabi ni Anya ang kanyang mga plano sa umaga, uminom ng isang basong tubig, at pumunta sa gym sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Siya ay sumubok ng ilang oras at sinasanay ang kanyang sarili sa mga gym equipment, may pagkakataon pa nga na nalalaglag pa ito sa treadmill. Ngunit lahat ng kanyang pinaghirapan ay nasasayang lang dahil makalipas ang isang oras, nasa restaurant na siya at kumakain ng mas marami. Samantala si Natasha, na nagtatrabaho sa restaurant ay nakita siya at tinapon ng kanyang pagkain, nadismaya ito na hindi siya makapag-commit sa kanyang pagdadiet, hiniling niya sa kanyang kaibigan na magpersige sa kanyang hangarin. Sa pag-uwi, nilagyan ni Anya ng moisturizer ang buong katawan at binalot ito ng plastic wrap, umaasa siya na ang paraang ito ay makapagpapayat sa kanya ng ilang pounds habang nilalamon ang isang bag ng chips. Sa hating gabi, sinubukan niyang kumuha ng pagkain sa refrigerator ngunit nahuli siya ni Natasha. Kinabukasan, determinado siyang huwag kumain ng pagkaing hindi healthy, ito ay lalong mahirap para sa kanya dahil nagtatrabaho siya sa isang bakery. Habang nagdedekorasyon ng cake, hindi niya sinasadyang nadilaan ang icing nito dahil dito gumawa siya ng 10 squats para makabawi sa kanyang pagkakamali. Buong araw na tinatawag ng pagkain ang kanyang pangalan ngunit kinokontrol niya ang sarili, sa isang punto, naiwan siyang mag-isa kasama ang isang buong cake, tinitigan niya ito ng ilang minuto at sinubukang mag-isip ng dahilan para kainin ito, matapos maglakad-lakad at halos masira niya ang isang istante, sumuko siya at nilamon ang kalahati ng cake nang walang patawad. Napagtanto ni Anya na may problema siya kaya naghanap siya ng self-help group para sa mga taong may compulsive eating disorder at sumali siya dito. Sa gitna ng grupo ng mga kababaihan ay isang lalaki na nagngangalang Kolya ang bahagi ng grupo. Ipinakilala ni Anya ang sarili bilang Angela at nagsinungaling na wala siyang eating disorder. Sa halip ay nagpanggap siya na isang mamamahayag na nagsusulat ng isang kwento tungkol sa mga taong katulad nila. Ang bawat isa sa grupo ay ipinapaliwanag ang kanilang kalagayan, at hindi matanggap ang katotohanan na mayroon silang problema. Samantala, nang magsalita si Kolya ay sinabihan niya ang bawat isa sa kanila na mga in denial sila at tinawag silang mataba, kasama ang kanyang sarili. Sinabi rin niya na halatang nagsisinungaling si Anya tungkol sa pagiging isang mamamahayag dahil ayaw niyang tanggapin na may problema din siya. Nagkunwari namang may tumatawag kay Anya sa telepono at umalis sa meeting ngunit sinundan siya ni Kolya. Inimbitahan niya ito sa isang malapit na restaurant at pumayag naman si Anya dahil hindi siya makatanggi sa pagkain, iminungkahi naman ni Kolya na maging fitness sponsor sila sa bawat isa. Sa ganoong paraan kailangan nilang mag-ehersisyo ng magkasama araw-araw, magtanong muna sa isa't isa bago kumain ng kahit ano at magbigay ng emosyonal na suporta habang ginagawa ang proseso ng pagpapapayat. Hindi naman sigurado si Anya sa totoong intensyon ni Kolya ngunit wala siyang nakikitang masama sa inaalok nito. Sa sumunod na araw, pumunta sila sa isang parke para tumakbo. Sa una,
Hindi komportable si Anya na makasama si Kolya, ngunit habang lumilipas ang panahon, napagtanto niya na ito ay talagang isang mabait na tao. Hindi niya ikinahihiya ang hitsura ng kanyang katawan, sa mga oras na kasama niya ito ay unti-unti niya na ring natatanggap ang kanyang katawan. Sila ay nag-uusap bago sila kumain at maayos ang kanilang samahan sa pagtulong sa isa't isa dahil sila ay dumaranas ng parehong problema. Di nagtagal, unti-unti nang pumayat si Anya, ngunit ang kanyang kumpiyansa ay bumababa kapag siya ay pumupunta sa mga pool party at nakikita ang mga payat na batang babae. Sa tuwing nakakaramdam siya ng pagkabigo, tinutulungan siya ni Kolya, madalas silang sumisigaw ng parang wala ng bukas upang mapawi ang stress. Walang ibang gusto si Anya kundi ang patunayan kay Xenia na kaya niyang maging sexy muli, na siya namang kinaiinggit ni Kolya. Sa loob ng 1.5 buwan, bumaba ang timbang niya ng 10 kilo at handa na siyang makipagkita muli kay Xenia. Bumili siya ng swimsuit at nagkunwaring hindi niya alam na naroon si Xenia sa swimming pool, kung saan nagtatrabaho ito bilang isang instructor at natigilan naman ang lalaki nang makita siya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagkwentuhan sila, pumunta sila sa pool at nagsimulang magsabuyan ng tubig sa isa't isa. Naging maayos ang lahat hanggang sa dumating ang babae mula sa kasal at ipinakilala ang sarili bilang kasintahan ni Xenia. Nabiyak na naman ang puso ni Anya sa pangalawang pagkakataon, magdamag siyang nagparty at uminom para makalimutan siya, at siya ay sumayaw magdamag. Kinaumagahan, nagising siyang hubot-hubad sa kama ni Kolya. Tiniyak naman sa kanya ni Kolya na hindi siya tumingin sa kanyang katawan. Samantala, isang flashback noong isang gabi ang nagpapakita na uuwi na sana si Anya kasama ang isang estranghero, ngunit dumating si Kolya sa tamang oras at sinuntok siya sa mukha para iligtas siya. Pagkatapos ay pumunta siya sa bahay ng kanyang ina at sinabi sa kanya ang lahat. Ayon sa kanyang ina, may unresolved trauma si Anya mula sa kanyang ama na iniwan sila noong siya ay bata pa lamang. Kaya naman, gusto niyang makuha ang atensyon ni Xenia kahit na hindi ito mabuti sa kanya. Naunawaan ni Anya ang ibig niyang sabihin at pumunta siya sa kanyang ama kinabukasan. Kinuha niya si Kolya bilang kanyang driver dahil 5 oras ang biyahe. Sa kanilang paglalakbay, madalas na sinusubukan ni Kolya na mapalapit sa kanya, na nagpapakita na gusto niya siya, ngunit si Anya ay nakakahalata sa kanyang ginagawa. Sa wakas ay natagpuan nila ang kanyang ama na si Sergey sa isang bahay na gawa sa kahoy kung saan siya nakatira kasama ang isang babae. Tinanong siya ni Anya kung bakit hindi na siya nito binalikan pa. Si Sergey, sa kabilang banda, ay ipinaalala sa kanya ang oras na dumating siya sa kanyang kaarawan na may dalang regalo, ngunit kinawayan lang siya nito ng isang daliri sa bintana. Pagsapit ng gabi, aksidenteng nalaglag ni Anya ang kandila at nasunog niya ang bahay ng kanyang ama. Si Sergey ay sinigawan siya dahil sa pagsira ng kanyang bahay, hindi man lang nito inisip ang kaligtasan ni Anya ng mga oras na yon. Umuwi kaagad sina Anya at Kolya pagkatapos, bago sila maghiwalay ay hinalikan niya ito sa ilong. Si Kolya naman ay labis na natuwa na pakiramdam niya ay nasa tuktok siya ng mundo habang nasa biyahe pa uwi. Napadaan naman siya sa tindahan ng bulaklak at dahil wala siyang dalang pera ay ipinagpalit nito ang kanyang relo sa bulaklak na balak niyang ibigay kay Anya. Bumalik ang eksena sa bahay ni Anya kung saan dinalaw siya ni Xenia ng mga oras na iyon upang makita si Anya at humingi ng tawad sa kanya. Nauwi sila sa pagti-TikTok pagkatapos ng ilang sandaling pag-uusap. Nang dumating si Kolya na may dalang mga bulaklak, nakita niya ang mga ito at umalis na labis na nakaramdam ng kabiguan. Kinaumagahan, nagising si Anya kasama si Xenia at sinabi nito sa kanya na mas maganda siya kaysa noong nakaraang buwan. Dahil dito, napagtanto ni Anya na ayaw niya ng hindi siguradong relasyon kung saan lagi siyang natatakot na baka iwan na naman siya ng kanyang kasintahan. Muli silang nag-away at umalis na si Xenia. Nang gabing yun, pumunta siya sa bahay ni Kolya, para makasama at may makaramay na kaibigan, ngunit galit na galit si Kolya at binigyan niya ito ng mansanas at idineklara na ang kanilang relasyon bilang mga sponsor ay tapos na dahil nagawa niya ng magpababa ng timbang. O teka kaibigan, nasa exciting part na tayo. Baka naman pwedeng palike naman ng video ito. At kung bago ka naman sa ating channel, ay pasubscribe na rin. Enjoy watching, maraming salamat. Kinaumagahan, pumunta siya sa bahay ni Natasha ngunit walang nagbubukas ng pinto. Ginamit niya ang bintana ng kapitbahay at isang pipeline para makapasok sa bahay,
Lumalabas na si Natasha at ang kanyang asawa ay nagkaroon ng malaking pagtatalo pagkatapos nito ay iniwan siya. Sila ay nag-usap ng puso sa puso at mas gumaan ang kanilang pakiramdam. Kinabukasan, muling nakipagkita si Sergey kay Anya at humingi ng tawad sa pagiging masamang ama. Sumayaw din siya tulad ng ginagawa niya noong bata pa siya. Pagkatapos magkaayos ng dalawa, pumunta si Anya sa isang fitness marathon para makita si Kolya. Naabutin niya itong umiinom ng malamig na inumin at itinapon ito. Iginiit ang kanyang karapatan bilang kanyang sponsor, ipinahayag din niya na dahil hindi pa siya pumapayat, responsibilidad niyang tulungan siya anuman ang mangyari. Sumali sila sa marathon, pilit nila itong tinapos ng buong lakas. Sa huli, nakakuha si Kolya ng sapat na lakas ng loob para halikan si Anya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, napagtanto ni Anya na ang pagkahumaling sa kanyang hitsura ay hindi magpapasaya sa kanya. Ang tunay na kaligayahan ay nakasalalay sa pagtanggap sa iyong sarili bilang ikaw, tulad ng ginawa ni Kolya. Palagi siyang nagsusumikap upang mapabuti ang kanyang kalusugan, ngunit hindi kailanman ikinahiya ang kanyang hitsura at dahil dito ay sinisikap ni Anya na maging katulad niya. Ang moral lesson ng pelikulang ito ay kailangan mong mag-subscribe sa channel na ito para maging masaya ang iyong buhay. Salamat! Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.